We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapugso maing hapon, ining one Western Visayas, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Eden Priatos Live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga puso, pila naman ka mga manunudlo nag-umpisa na. Nagsugod na sa pagpangbaklas ng wall decorations antes ang Abre Clase Santo sa mando ni Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte. Samtang DepEd Division of Iloilo nagpahayag nga nagapangatubang sang problema sa kakulang sang hulot klasehan kag mga manunudlo. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Tigom, Pavia, Iloilo. Zen? Adrian, Kate, bisan masakit man sa mga manunudlo nga kakaso ng mga instructional materials kapareho sang visual aids kag educational posters, nagsunod sa gihapon ng mga ini sa mando sang Department of Education bilang kabahin sang Brigada Eskwela. Ginpang kakasna ni Ma'am Mary Jean ang mga posters sini nga wala na ginagamit pati inspirational quotes nga nakapagkit sa dingding sang iya classroom. Ini kasunod sang mando sang Department of Education nga hukson ang mga wall decoration sa classroom agud makafocus ang mga estudyante. Nagamata-mata kami pang baklas kang amon nga mga hindi man lang mga needed balang for instructional purposes, hindi needed ti ang gi-advise samon ang instruction samon nga pangwaon gid i-clear gid ang amon nga mga walls. Diri sa Tigom A&P Pilot Elementary School sa Pavia, nagapadayon ang Brigada Eskwela. May nagahingagaw pa sa pagpaminta kag pagpanglimpyo antes ang Abre Clase sa Agosto 29. Ginalauman nga masobra 300 ka enrollees ang magabalik eskwela subong nga school year. Sunod sa head teacher, isa sa problema sang eskwelahan ang pila ka guba nga hulot klasehan. Subong ang concern namon is ang repair gid sang classrooms. Kay magulan ang classrooms nga tululogin. Although gina-repair man siya, pero sa amat-amat, kaya amo lang nang masarangan pasang budget. Sunod sa Schools Division of Iloilo, isa sa ginapangatubang nga panghangkat sa Department of Education, amo ang kakulang sang classroom sa probinsya. For the meantime, nga di kulang ginahaton sila nga classrooms. May mga ano man na, may mga contingency plans mga gina-adapt ang aton sila nga mga eskwelahan. Para mapasiguro naton nga tanan naton nga mga estudyante will be accommodated, no? Like for example, ang pag-adapt naton sang shifting of classes. Dugang pasang DepEd, magabulig man ang Iloilo LGU sa kinahanglanon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa probinsya. We partner with our local government units sa aton nga probinsya, sa aton nga banwa, no, sa pag-fund, no, dugang sang or pag-allocate sang pondo para nga makakonstruct kita sa mga additional classrooms. Sa datos sang DepEd Iloilo, may 450,000 enrollees nga nalista sang tinalikdan nga school year kag posible nga malapawan ini subong nga tuig bangod nagapadayon pa ang enrollment. Kate, plano subong sang Iloilo Provincial Government nga mag-hire sang dugang nga locally funded teachers agud mag-augment sa kakulang sa mga manunudlo sa probinsya sang Iloilo. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang. Mga puso, samtang nagapangayon naman sa Pasaylo ang Bacolod City Local Government Unit sa 26 sanan ka mga nurse ug midwife. Sa Bacolod City Health Office, CHO nga humaling Hulyo, tubtob subong nga bulan sa Agosto wala pagyapon masweldohan.
Sa 26, 12 mga midwife at 14 mga nurses nga lunsay contract of service o kung COS employees. Ang kausa sunod kay Secretary to the Mayor Attorney Joseph Carol Chu, katapusan na sa Hulyo nag-abot ng papeles sa mga COS sa Government Center kag kinahanglan pa ini ipasa para sa opinyon sa City Legal Office. Kinahanglan pa itugyan sa sangguniang panglungsod ang mga dokumento antes. Si Bacolod City Mayor Alvin Benitez nga magsulod sa agreement kag magpirma sang kontrata. Ginbalik pa ini sa Bacolod City Council para sa ratification. Tubtub karon, wala pa sa may nabato niya sweldo ang 26 ka COS. Gitingwaan sa GMA Regional TV 1 Western Visayas nga makuwang bahin sa iban sa mga nurses kay midwife apang nagpaiway ang maini nga magatubang sa camera. Ito man ang ginagawa ng ating responsibilidad sa ating mga utod sa gobyerno. Siyempre mga hayaman pasensya no, sa delay nga natugas ini. Kaya we will review the process sa City Health together with the City Health kung kuan naman sa admin nila on how to fast track everything. Sa Iloilo City, 15 anyos nga dalagita nag-alegar nga ginhimuslan sang 4 ka lalaki laki pangiyaanay nobyo. Si John Sala nakatutok. Isa ka 15 anyos nga dalagitang naligar nga ginimuslan sang 4 ka mga lalaki lakip na ang 2 ka mga minor de edad Martes sa kagahon sa isa ka barangay sa distrito sang Mandurriao. Suno sa Mandurriao Police, una nga nagdangop ang ginikanan sang biktima sa barangay officials. Sa panaysayon sang biktima ginahagad ini sang iya anay nobyo nga mag-inom-inom sa isa ka payag upod ang ilang mabarkada. Kag dili na kuno natabo ang pagpanghimulos sa iya. Allegedly 4 ka mga kalalakihan kag ginbulus-bulusan sa imulos hasta sa alas 4 sa kagahon. Kag may isa ka lesbian sila nga upod na nagabulig man gani or nagakonspire sa pag-commit sang hindi manami nga buluhaton against sa aton nga biktima. Arestado ng 4 ka mga lalaki lakip ng minor de edad nga anay nobyo sa biktima. Gindakop man ang isa ka miyembro sang LGBTQ nga ginapahayag nagpugong sa biktima samtang padayon nga ginapangita ang isa pagid ka lalaki. May panugyan naman ang kapulisan sa mga ginikanan sa mga kabataan. Ang ginikanan ang ginapangabahin namon na kung pwede pag-abot sa amo nga oras check up po nila ang ilang mga minor nga mga kabataan. So amo ni ang padulungan sang mga minor, either ma-involve sila sa mga hindi manaming kabuluhaton or maging biktima sila. Gintinguan pa sang news team na makuhaan sang pahayag ang mga arestado. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Nagapabilin sa Migrant Workers Resource Office Center sa Hong Kong si April Jane Dadula. Ang OFW nga ginkuga sang amo matapos siniyang nagtuyo nga magbiya bangod sa hindi maayo nga pagtratar sa iya. Sa monitoring sang OWA 6, ginkustodiya na sa nasambit nga shelter ang Ilongga OFW, samtang ginaproseso ang mga kinahanglanon nga dokumento agud makapauli sa Pilipinas subong nga semana. Nagpasalig ang ahensya nga sa pagpauli sini. May bulig nga ihatag ang gobyerno lakip diri ang pagpaidalom sa iya sa psychosocial development. May bulig pinansyal man nga ihatag agud makapadayon ini sa pagpangabuhi upod ang pamilya sa Oton, Iloilo. Nahanungod man sang trauma nga iya na eksperyensyahan, mahimo siya naton ma-refer para mag-undergo sang psychosocial counseling, kaupod man magahatag kita sang financial assistance sa iya sa pag-abot niya diri sa Pilipinas. Our team will also be on site para i-assist siya kagang iya ang pamilya sa iyang malapit nga repatriation or ang pagpuli diri sa Pilipinas. Hala mga kapuso, nagdamo na masobra na sa 6,000 kapuno sang lubing na tapikan sang Kokulisa. Sa probinsya sa Negros Occidental ang ginpaidalom sa pruning. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Nagapadayon subong ang pruning o kung pagpangutod sa mga dahon kag paklang sa mga puno sang lubing nga natapikan sang peste nga Kokulisa. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, naglabot na sa 6,000 ka mga puno sang lubi ang napaidalom sa pruning. May mga puno na nga ginbutangan sang predator o kung friendly insects nga pangkontra sa peste nga Kokulisa. Ang mga sobra na to, lapit na guro 200 ka mga trees dito ang ginrilisan sini para amo ang magbato no sa ginatawag naton nga Kokulisa. So amo ni sang biological control naton.
Ginapadamo man ang ginakulture nga kukulisap sa Biological Control Laboratory sa Barangay Mailum sa siyudad sang Bago, agud kanon sa mga predators. Samtang padayon ng rapid ground assessment ng probinsya, agud i-verify kung may iban pa nga LGUs nga dugang nga naapektuhan sang kukulisap. May proseso man nga ginahimo agud makontrol ang paglapta sini. Nag-provide kita sang fund para nga magtapna sini paagi sa mechanical control. Sa karon ginsiguro sang OPA nga may inisyal nga bulig nga ihatag sa mga apektado nga coconut farmers. Kasubong sang bugas o kon pagkaon nga pangpiyan-piyan sa nangin epekto sang kukulisap sa ila palangabuhian. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. COMELEC pagadumilian ang pagdala sang 500,000 pesos pataas nga cash 5 adlaw antes kag sa tion sang barangay kag SK elections. Ini ang gitutukan ni John Sala. Agud malikawan ang pagbakal o kung pagbaligya sang boto sa tion sa eleksyon, ginpahayag sa Commission on Elections nga igapatuman sini ang money ban o kung ang pagdumili sa publiko nga magdala sang masobra 500,000 pesos nga cash 5 adlaw antes ang tion sang eleksyon. May ara kami nga task force against both buying or kontrabigay, no, nga amo niya mag-implement, no, sang pinapromote niya ang money ban nga hindi kita makadala sang cash makakarry exceeding 500,000. So mamalikawan ang mga vote buying. Pagklaro ni Saino nga hindi lang ini para sa mga magapapili sa barangay kag SK elections kundi para sa tanan. Apang may mga exemptions man ini kaangay na lang kung gamiton para sa negosyo kag iban pa nga mga official transactions. Like sa mga businessman, so ang ano na da nga kung may sobra ipakita mo ang papilis mo kung para sa ano nga purpose. Ang iningatikang sang COMELEC ang inpaboran naman sang pila ka mga botante bangod dapat sa barangay pa lang kuno nagasugod na ang katampad. Kay syempre ang pinaka-lower nga ano sang aton nga pag-vote ang sa barangay gid mo kay dira nga naga-start kun din ang pinaka-pinuno ta kun maayo kun hindi dapat mapili tay kun sino ang the best gid para maiwasan ang mga damo nga mga ano sa aton gobyerno bala. Mga tawag na mga kawatan. Gusto ko matapna man ang paghatag sang kwartay sa Mayo lang. Maayo gid sa aton para makabulig sa mga kabataan. Suno sa COMELEC Iloilo City, ila pa ginahulat ang guidelines sa pagpatuman sang money ban gikan sa COMELEC Central Office. Ang mga mapamatud-an nga nagbayular ang posibleng mapriso sang 1-6 katuig. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, nag-umpisa na ang rehabilitation program ng City Anti-Drug Abuse Council o kung kadak sa balay silangan para sa 36 isanan ka mga empleyado sang bitaw kag poso nga nagsungka matapos nagpositibo sa paggamit sang iligal nga droga. Suno kay retired General Primitivo Tabuhara, tagpamuno sang kadak, wala sang high risk sa 36. Busilingon, madasig kag mahapos sa mga ining nga magbago kag posible paliwat nga batunon sa Bacolod Local Government Unit. Samtang ang mga hindi magpaidalob sa rehabilitasyon ang ginbutang na sa drugs watch list sang Bacolod City Police Office. Pero sarang pa man kuno ang mga ining nga magsulod sa community-based drug rehabilitation program sa ilang mga kabarangaya. Soldado nga suspect sa strafing incident sa San Enrique kag subject sa search warrant sa Pasig City ginpaidalom na sa restrictive custody. Samtang 34 ka pulis nga kabahin sang operating team nga nag-raid sa mag-utod nga baryos gin-relieve sang IPPO. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginkumpirma sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga ginpaidalom na sa restrictive custody si Sergeant Jeffrey Barrios nga isa sa subject sang search warrant nga ginpatigayon sa Barangay Agtabo, Pasig City sa Agosto 12 kag suspect man sa strafing incident sa San Enrique, Iloilo upod ang yautod nga si Neftali Barrios. Madumduman nga ginraid sang kapulisan ang balay sa mag-utod nga Barrios sa di na recover ang nagkalain-laing nga armas, mga bala kag granada. Suno sa 3rd ID nagapatigayon sila sang separadong investigasyon sa insidente nga kaulamiran sa ilang soldado. So I was informed, ang CISCAP, they're conducting separate investigation and our part sa 3rd Infantry Division, we are also conducting our separate investigation pertaining to the case. But still, we are waiting for the result ng investigation ng PNP as well as yung kaso ipasaka nila sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office for multiple murder regarding to incident nga sa Braulan sa San Enrique.
Una na naging pahayag sang pamilya Barrios nga planted ang mga ebidensya nga nakuha kag ginaaligarman nila nga nadula ang 135,000 pesos nga kwarta. Apang nagapanindugan ang kapulisan nga lehitimo ang operasyon. Magluwas sa hepe sang Pasay City Police nga si Lieutenant Colonel Aaron Palomo, ginpaidaluman sa administrative relief ang mga kaupdanan sini nga nalakip sa pagserbe sang search warrant. Sunod sa IPPO, 34 tanan kakatapos ang operating team ang temporaryo nga gin-assign sa provincial headquarters samtang nagapadayon ang investigasyon. Administrative relief, so meaning diri lang anay sila sa IPPO headquarters, no? Pending sini kung ano ang maging next nga move sa aton sining higher headquarters, no? Especially may mga investigation nga ipatuman para nga maklear kung ano ang natabo dito. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin sa mga ginpang-relieve nga pulis apang wala pang mga ini makahatag sa ilang nga bahin. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ari mga puso balagtayan, road clearing operation sa Barangay 27, patigayunon sa masunod nga semana sa Bacolod City LGU. Mga ginabaligya nga furniture and fixture nga nagasablag sa dalan kumpiskaron. Garing balitang itutukan ni Aileen Pedreso live gikan sa Barangay 27 sa syudad sang Bacolod. Lin, an update da? Adrian, sa kabalaka nga ikumpiskar ang ila sini mga ginabaligya, amat-amat na nga nagapanghimo sang ila sini mga gamit ang mga tag-iya sang furniture shops diri sa Lopez Haina Streets, agud mahawanan ang dalan. Madugay na nga huol sa mga motorista ang mabugat nga dalagan sang trapiko diri sa dalan Lopez Haina, Barangay 27, ilabi na pag-abot sang rush hour. Ang ginalantaw sang LGU nga kausa, ang nakadisplay nga furnitures nga ginabaligya sa kilid mismo sang dalan. Rason nga liwat nga magapatigayon sang clearing operation ang City Legal Office. Ang Bacolod City Legal Office ang magatutok sa operasyon kung sariin mahimo kumpiskaron ang furnitures. Pananglitan nga hindi magkooperar ang mga tag-iya sa mga baligyaan. Closure might be a possible ground. Kiti maghatag sa imo business permit ang city. May mga conditions nga ang general rule that you comply with all the rules and regulation of the city. Ang mga manugbaligya, nabisuhan naman kuno sang LGU, apang nagahingyo lang sila sang nagakaigo nga tiyempo. Imuso na mo ng amon na ginadisplay di para na magsulod-sulod kami na hindi na kami magpasaway. Ang ila na sa amon, hindi lang tadi magduwa sa kuret. Kaya para na hindi ta magsagabal sa dalan. Ha? Pero kung maglabaw kagid sa kuret, ginadala nila ang imo na items. Nagalaom naman ang pila ka driver nga matigayon ang operasyon. Agud maghawa na ang dalan. Mayo mi. Para? Taway. Dahil traffic yun. Target sang LGU nga umpisahan ang clearing operations sa masunod nga semana. Adrian, plano karon sang LGU nga isapol ang mga manugbaligya diri agud iplastar ang mga pagsulundan kag masolusyonan ang madugay na nga problema sa trapiko. Adrian? Werte dabi traffic, no? Madamong salamat, Aileen Pedreso. Sitwasyon sang Ungka flyover ginatsekyara sang monitoring team sang DPWH. Ahensya magapatigayon man sang live load test. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Nagagamit sang total station equipment o surveying instrument ang Department of Public Works and Highways sa pagtsekyar sang sitwasyon sa Ungka flyover. Kada adlaw nagabantay ang monitoring team agud ma-monitor kung may paghulag sa mga pier o kung ang vertical support structure sang flyover, partikular sa Pier 4, 5 kag 6. Pinaagi sa sininga device makita ang anggulo sa mga haligi sang tulay kag ma-record kung may paghulag. Una nangaging pahayag ni DPWH 6 Engineer Jose Alfruto nga base sa ilang
monitoring, umpisa sang Enero wala na sang vertical displacement ukon pag-usmod sa flyover. Apang para makasiguro, magapatigayon ang DPWH sang live load testing subong nga bulan. What we are planning to do is to conduct a dynamic test using loaded trucks nga para ma-double check ta kung wala nagidman sang further settlement after the concrete ground was applied. So amo na subong ang ginaplano ta nga himuon. It is a series of dynamic tests using live loads para mabalaan tagid. Samtang ginpaathagman ni Oropel ang delay sa pag-release ng resulta sang geotechnical investigation nga ginpatigayon sang third-party consultant. Actually, number one, it is a very technical study, a comprehensive study conducted by the third-party consultant. Ang result ng evaluation sa Bureau of Design is not only to check merely the submission of the third-party consultant. So it takes further study also coming from the Bureau of Design. Ginapaabot sang DPWH-6 nga mapagwa na subong nga semana sang Bureau of Design ang resulta sang nasambit nga investigasyon. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Alimudyan LGU ipatawag ang Alihoda matapos nga ma-viral ang litrato sang PUJ nga overloading sang mga pasahero. Suno kay Vice Mayor Kalay Alonsabe, nagpatawag na sang inquiry ang Committee on Transportation and Public Safety sa grupo nga Alihoda nga hiwaton sa buwas agud usisaon ang natabo sang pagpasakay sa mga pasahero nga sobra sa seating capacity. Pagaimbitahon man ang tiglawas ng LTO kag LTFRB agud makuha ang ila rekomendasyon angot sa issue agud malikawan ang aksidente ilabi na kung rush hour. Siyempre i-impose ang regulated nga pagtapungko sa mga pasahero sa PUG. Isa na nakita ko. Okay? Ikaduwa, siyempre i-adjust nila ang pagpagwa at pagpasulod sa mga salakyan kag tagaan sang importansya ang last hour sa gabi. Kaya di may mga estudyante ang ilabuhi 8:30, 10 o'clock. Mga puso, duha ka malaing tiyempo ang ginomonitor karon sa pag-asa sulod kag sagwa sang PAR ug Philippine Area of Responsibility. Ang una mong bagyo nga yara sa gwa sang PAR kag ulihin ni Sepretan, 3,170 kilometers sa silangan ni bahin sang Northern Luzon. Sunod sa pag-asa, manubong chance sini nga magtupa sa aton pungsod. Ang isa pa nga ginatutukan sa pag-asa subong, among low pressure area LPA nga ara naman sa sulod sang PAR. Sa latest data, nakita ini sa kalayoon nga 570 kilometers na sidlangan nga bahin sang Apari, Cagayan. Sunod sa pag-asa, wala ginakakas ang chance sini nga mangin isa ka bagyo kag padayon nga iga-monitor tubtob sa mga masunod nga inadlaw. Sa subong, apektado sa trough sang LPA ang pinakabahin sang Luzon. Padayon man ang pagluntad sang habagat sa dako nga bahin sang pungsod. Base naman sa datos sang Metro Weather, posibleng pag-ulan sa Aklan, Capiz, kag pinakabahin sang Negros Provinces. Magahinay ang mga ini pag-abot sa gabi. Mataas man ang chance sang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod, lakip sa Luzon, pati man sa Mindanao. Mga kapuso, yari pagid ang duga nga mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Pwede gid magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Napatay ang 57 anyos nga si Tobias Kilian matapos nga makuryente sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Nakaagom sang sunog sa dughan, tuhod kag tiil ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Suno sa Balasan Police, nagapamubod sang mga manok kag pato si Kilian sang matabo ang insidente. Natandog sini ang chassis sang guba nga salakyan sa lugar kung sa diin may live wire nga nakaburambod. Siguro ang nag-open ng wire, nag-isi, naguro ang wirings, magpilit sa kwanso, mag-grounding din sa dayon. Wala pagid siya sang sinilas, nung babay siya sa bayo, basa ang lawas niya,
So ang kuryente nga makasulod sa lawas so tama ka sa Mga puso, nagtipon-tipon naman sa Negros Occidental Provincial Capital ang 80 ka-local producers kung sa din ilaging pasundayag ang ilang mga produkto kasubong sa native products. Mga pagkaon nga manamit, kag delicacies nga tatak negrense kaangay na lang sang piyaya, mascovado, kag iban pa. Liwat man nga buhion ang woven industry kung kilala sa tawag nga hablon nga mas patahumon pagid sang negrense designers. Kabahin lang ini mga kapuso sa preparasyon para sa ginakalangkagan nga 37 ta Negros Trade Fair nga hiwaton sa Luzon sa September 26 subtob October 1 sa isa ka mall sa Metro Manila nga may tema nga amuma ukon to nurture and to foster. Ang nasambit nga trade fair ang ginaorganisa sang ANP o Association of Negros Producers. The producers were able to develop new items. I would like to also share is that we have new food producers nga sa una wala na sila ga-intra. So we have new players nga sa una Negros-based lang gid. Gin-share ni Michael Daez ang behind the scenes ng ilaaway ni Dingdong Dantes sa isa ka episode ng The Royal Blood. Nagka-boxing gloves ang duha ka bakitan gid sa video nga naigo sa tsura si Michael. Nag-joke manini nga daw kasubong agin tuod-tuod gid kuno ni Napoy. Suno kay Michael kinahanglan gid man sa taping nga i-feel ang scenes pero syempre with care sa isa kag isa. Wala naman na pong ni Yasmin Curdy nga maging emosyonal sang naistoryahan ang sitwasyon sa Iloy nga nagapakigbato sa kidney disease. Suno sa aktres, inspirasyon si Iloy kag tanan nga sakripisyo sa rang himuon para diri. Nag-spend man kuno sang time para magsapupo sa Iloy si Yasmin. All smiles sa Isabel Ortega kag Miguelton Felix sa bonding o podeng fans club nga ginatawag Team Coffee. Isa kadlaw maging spend sa isagel o pwedeng ilo fans kadungan sa pag-celebrate sa first anniversary. Samtang yari naman ang mga eksenang ini mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Ang mga Buzanians maging madinilagunayhan sa ila pagsugod sa Camp Big Falcon, ang Voltes 5 team mabalikayan sa camp o kununahon nila ang pagsalbar sa ila amay nga si Dr. Ned Armstrong. Ina kagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Talibabad pagkatapos ng 24 oras. Mga puso, mahimo ninyong malantaw ng episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man magbisita kag i-click ha ang among subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga mga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga puso, mag-isa kita kaghibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Aidan Prietos, nagahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.